So mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Kamusta po ang lahat? Kamusta po kayo? No, panalangin ko na okay lang po kayo. Grabe po ngayong panahon, no? Kung ano-ano pong sakit, no, kumakalat. Lalo na ngayon, usong-uso ang trangkaso na naman. Kala ko natapos na ng kala ko natapos ng December yung yung flu virus, pero hanggang ngayon meron pa rin. Kakagaling ko lang din po sa sakit. Nagpapagaling pa po. Sana kayo okay lang din po. Panalangin ko po sa Panginoon yung protection niya sa sakit na ito sa inyo. No? Magandang umaga po ulit. Tayo po idadako sa ating panibagong debosyon na magagaling po sa Marcos 5, verse 34. Pero bago pong lahat, tayo po manalangin. Panginoon, salamat po sa bagong umaga, bagong araw na ibinigay niyo sa buhay namin. Panginoon, tulungan niyo po kami sa aming pag-aaral ng inyong salita nang madiscover po namin kung ano po yung mga bagay na nakalaan para sa buhay namin. So yun po ang aming puso at isipan sa pangalan ng Jesus. Amen. No? Napakaganda po ng pag-aaralan natin ang gagaling po sa Marcos chapter 5 verse 34. Katapos sinabi sa kanya ni Jesus, "Anak, pinagaling ka na ng iyong pananampalataya. Umuwi kang mapayapa at magaling ka na." Napakasarap po isipin na sa dami po nangyayari ngayon, katulad ko po, nagkasakit, na pag tayo po'y nanampalataya po talaga sa Panginoon, tayo po'y gagaling. Dahil yun lang po yung ginawa nung babae sa storyang ito. No? Ang title po ng devotion natin, Pananampalataya Nagpapagaling. Sabi po dito, no? Napakagandang umpisa po ng araw natin na paalala ng salita ng Diyos galing po sa Marcos, no? Sinabi ng Panginoon sa babae na, "Anak, pag pinagaling ka na ng iyong pananampalataya, umuwi kang mapayapa at magaling ka na." Ang kwento pong ito, sa likod ng talatang ito ay tungkol po sa isang babae na meron na pong dalawang 12 years ng dumaranas ng sakit, no? Ito po yung pagdurugo. Lumapit siya sa Panginoong Hesus na may matinding pananampalataya na kahit na ang paghawak lang niya sa laylayan ng kanyang damit ay magpapagaling sa kanya. At tama siya, pinagaling nga siya ng Panginoon Hesus. Hindi lamang sa kanyang pisikal, kundi pisikal na karamdaman, kung hindi, maging ang kanyang spiritual na aspeto. Kapag lumapit tayo sa Panginoong Hesus, no, ito po yung kasiguraduhan na nang may pananampalataya, may kapayapaan tayong matatanggap at kagalingan nanggagaling sa Panginoong Hesus, na hindi lang ito sa katawan, hindi pati sa ating puso at buhay. Kaya ngayong umagang to, isang encouragement ko po sa inyo, kung meron po kayong nararanasan, lagnat man to, o ordinaryong sakit, o matagal na pong dinaramdam na sakit, tandaan po natin ang Panginoon na number 1, nagmamahal po sa atin, at ang Panginoon na nagpapagaling. Kung tayo po'y maniniwala sa Kanya na sa pagbanggit lang po natin ang pangalan niya ay gagaling tayo. Gagaling po talaga tayo. Yun po yung pananampalataya na kailangan po nating tanggapin na ang Panginoon natin ay nagpapagaling. No? Mga tanong po na pwede natin pagnilay-nilayan ngayong araw na to. Anong mga bagay na nais mo ipagkatiwala sa Panginoong Hesus, no, sa araw na ito? Paano mo papalalim ang iyong pananampalataya sa Kanya? Lagi po bang kailangan merong resulta para makita, para lumalim po ang ating pananampalataya? Diba? Ano po ba ang description niyo sa pananampalataya? Kasi ako po, ang description ko po sa pananampalataya, ang pananampalataya po kasi yung pagtitiwala bago ko makita yung resulta. Yun po kasi sinasabi ng Bible Hindi po to see is to believe. Kasi yun po yung kinalakihan natin. Dapat makita natin yung resulta bago tayo maniwala. Pero sinasabi po ng Biblia, magtiwala ka muna bago mo makita ang resulta. At makikita mo to ng kahanga-hanga yung ginagawa ng Panginoon sa buhay natin. No? Paalala po, sa bawat pagsubok, tandaan natin na may kakayahan si Jesus, ang Panginoong Jesus, na magpagaling
at magbigay ng kapayapaan sa ating buhay. Kailangan lang natin manampalataya at magtiwala sa Kanya. Okay po, no? Yun lang po yung kailangan natin. Yun lang po yung sagot sa mga bagay na katanungan natin. Tsaka yun po yung sinasabi ng verse, kailangan po natin manampalataya. Kung gusto po natin ng kagalingan, gagaling po tayo. Pag may hinihingi po tayo sa Panginoon, ibibigay niya po ito as long na manampalataya tayo sa Kanya. Okay po, tayo po yung manalangin. Panginoon, salamat po sa paalala na ang pananampalataya namin sa inyo may kakayahang magdala ng kagalingan at kapayapaan sa buhay namin. Tulungan niyo po kami mas magtiwala sa inyo sa bawat hamon ng aming buhay araw-araw. Protektahan niyo po kami sa kahit anong mga sakit, sa mga bagay na hindi po nagagaling sa inyo, Panginoon. Bigyan niyo po kami ng mas malalim pang kaalaman patungkol sa inyo, Panginoon. Mas makilala ka po. Salamat, Lord, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. God bless you po. See you po.